Ito naman yung weakness ng relationship nyo for some of you. Maaring parehas kayo or isa sa inyo parang overly emotional. At saka ito nga guys, yung madaling nakikinig sa mga chismis, madaling nakikinig sa sinasabi ng iba. Especially guys, kung LDR kayo, medyo mahirap. Kasi hindi na nga kayo nagkikita, tapos kung ano-ano pa yung naririnig mo, nababalitaan mo. So, pwedeng may naninira talaga sa relationship nyo, mga kapiksi. Lalo na kung, kunwari, kunwari siya yung nasa abroad, may mga kamag-anak siya, sinisiraan ka ng kamag-anak niya sa kanya, yung mga Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran para ngayong November para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, unahin natin tong deck na to mga kapiksi. Kapag love reading guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo. Pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung reading nyo mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga pwedeng maka-impluensya sa love life nyo guys. So, meron tayong work energy dito guys. Ibig sabihin maaaring na nagkakaroon ng epekto sa inyo, sa inyong pagsasama, sa inyong relasyon, yung trabaho, mga kapiksi. Pwedeng busy ka sa trabaho, pwedeng busy siya sa trabaho kung meron na kayong mga partner o specific person, o kaya naman guys, kung single kayo, pwedeng masyado kayong busy sa trabaho kaya hindi nyo priority yung love life, mga kapiksi. Pero madalas guys, yung love reading natin is for mga in a relationship, mga kapiksi. Okay? And another message guys, meron tayong wallflower. Ito guys, ibig sabihin nito yung mga parang dark past mo, mga kapiksi, no? It's either meron kang tinatago na dark past na hindi mo sinasabi or hindi mo pinapaalam sa person mo, or baka yung person mo yung may tinatago, mga kapiksi. Pero this is all in the past guys, no? Pero syempre hindi natin maiwasan na baka yung pag nalaman ng person natin yung nakaraan natin, baka mag-iwan siya ng hindi magandang impression sa kanila, kaya there are times na tinatago na lang or hindi na lang pinapaalam, mga kapiksi, para sa peace of mind din, di ba? Pero may mga times kasi na nalalaman at nalalaman din, mga kapiksi. So depende yun sa inyo guys kung gusto nyo ipaalam or hindi, as long as sa present wala na kayong ginagawang hindi maganda, guys. Okay? And eto guys, yung gossip, ibig sabihin nito maaaring merong naninira, no, sa inyong relasyon. Pwedeng totoo na pwedeng may naninira, o kaya naman pwedeng meron kang nababalitaan, may naririnig ka. Pwedeng totoo, pwedeng hindi totoo. Okay? But definitely for some of you, maaaring meron talaga kayong naririnig, guys, tungkol sa person yun. Sometimes it's true, pero pinipili natin na wag paniwalaan kasi alam natin mga kasama sa relasyon, di ba? And meron namang iba na hindi talaga totoo pero pinaniniwalaan naman and nakakasira sa relasyon. So matanda na kayo guys. Alam nyo na kung ano yung mga gusto nyong paniwalaan or hindi paniwalaan, mga kapiksi. Okay? So, yun yung mga energies na nakita natin sa inyo guys. Comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo. So, dito naman guys, tingnan naman natin yung mga mensahe sa inyo ng person nyo. I bury myself in work to forget you, no? So, kaya merong work na energy, mga kapiksi. Pwedeng sinasadya ng person mo na kalimutan ka dahil sa mga hindi magagandang bagay na nangyari sa inyo. Gusto kanyang kalimutan. It's either gusto niyang ikaw kalimutan or gusto niyang kalimutan yung mapait na nangyari sa inyo. Kung nagkaroon kayo ng mga away, hidwaan, ganyan,
Pero palagi ka pa rin niyang naiisip mga kapiksi kahit saan siya magpunta or kahit anong ginagawa niya. Maraming nagpapaalala sa'yo. So, kunwari, nagpunta siya sa restaurant o kaya nagpunta siya sa mall. May nakita siyang isang lugar doon kayo nag-date, yung mga ganun. O kaya naman, may narinig siyang kanta, tapos favorite song mo, yung mga ganun, guys. So, many things. Palagi kanyang naaalala, guys. Kaya, sinusubukan kaya kalimutan. And, dead man na lang siya, guys, kapag ka merong, kapag naririnig niya yung pangalan mo, kapag may nagtatanong, kapag ka nababanggit ka, NR siya, no reaction, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below if feeling nyo, guys, naka-resonate kayo dyan. Shuffle natin ito, guys. Hanapin natin yung energy ng Aries at saka yung energy ng love. Habang sinashuffle ko ito, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, and paano pabalikin si ex vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap, guys, ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, may mga items, guys, na may kita kayo sa description box nitong video. Aventurine siya kasi ito yung recommended ko. So, punta lang kayo sa description box, guys. So, Aries, kayo represent ng Queen of Wands. Ito yung ating love energy. So, kung ano lang yung makaresonate sa inyo, guys, take that message kasi hindi lahat naman sa'yo mag-resonate, no? So, yung first card natin, this is your energy, mga kapiksi, no? For some of you, guys, parang nararamdaman natin yung init ng pagmamahal mo dun sa person mo, dun sa relationship. Ito, guys, this is your energy pertaining dun sa relationship. Pwedeng yung iba sa inyo, pwedeng bago-bago pa lang yung relationship. At saka yung iba sa inyo, guys, parang ikaw, sa part mo, hindi ka masyadong seryoso dun sa person. Or hindi mo masyadong dinidibdib yung relationship. Masaya ka na in a relationship ka or in a relationship kayo. Pero not to the extent na tipong seryoso ka or magpapakamatay ka para dun sa person. Hindi ganun. Kumbaga, you're grateful and masaya ka. Okay? Yeah, so sana na-gets nyo. And ito naman ang person mo, mas mature siya kaysa sa inyo, no? Parang mas mataas yung expectation ng person mo kaysa sa iyo, mga kapiksi. Ibig sabihin, parang mas demanding siya, mas may hinahanap siya, pwedeng mas mature din siya kaysa sa iyo. Kumbaga, ikaw easy, tapos siya yung seryoso part, no? Pwede rin na may age gap kayo, guys, as in, parang for some of you, maaaring mas matanda yung person mo kaysa sa'yo. Kaya ganon, okay? Or, pwedeng yung person mo, nagdanas na siya ng multiple relationship bago ikaw, and marami na siyang natutunan pagdating sa relasyon. Kumpara sa'yo, pwedeng first love mo siya or first relationship mo siya, kaya hindi ka pa ganon parang hindi pa ganun kasing lalim yung tingin mo sa kanya or yung pagdadala mo ng relasyon kumpara dun sa person mo, okay? And ito naman yung connection card nyo, mga kapiksi. Yung iba sa inyo pwedeng LDR, guys, no? As in literal na, baka nasa ibang bansa. Pwedeng magkaiba din kayo ng lahi, guys. Pero through the distance, kahit na may distance kayo physically, guys, parang willing to wait kayo parehas. Handa mo antayin kung kailan siya babalik, handa kanyang antayin kung kailan ka babalik, depende kung sino yung nasa malayo, guys. Pero parang inaantay nyo kung hanggang saan
ang pupuntahan nitong relationship na to, mga kapiksi. So, walang sumusuko. Yeah. And ito naman yung strength ng relationship nyo, guys. Nagbibuild kayo ng mga pangarap nyo, ng buhay nyo outside the relationship. Kumbaga parang kaya strong yung relationship nyo kasi hindi lang umiikot yung buhay nyo dun sa relationship, but you're also building your own life, yung mga ambition mo sa buhay, yung ambition niya sa buhay, yung mga personal goals nyo, no? So, kung meron kang ambisyon, meron din siyang ambisyon, nagsusuportahan kayo dyan, mga kapiksi. So, yun yung greatest strength ng relationship nyo. Ito naman yung weakness ng relationship nyo for some of you. Maaring parehas kayo or isa sa inyo parang overly emotional. At saka ito nga, guys, yung madaling nakikinig sa mga chismis, madaling nakikinig sa sinasabi ng iba, especially guys kung LDR kayo, medyo mahirap kasi hindi na nga kayo nagkikita, tapos kung ano-ano pa yung naririnig mo, nababalitaan mo, so pwedeng may naninira talaga sa relationship nyo, mga kapiksi. Lalo na kung kunwari may mga kunwari siya yung nasa abroad, may mga kamag-anak siya, sinisiraan ka ng kamag-anak niya sa kanya, yung mga ganon, or pwedeng baliktad kayo ng sitwasyon. Pero yun yung strength, yung weakness ng relationship nyo, guys, parang maraming nakikialam. Pero, eto guys, pwedeng mag-fail itong relationship, especially kung LDR, tapos nagpatong-patong itong mga chismis na to, kasi magkakaroon ng frustration, parang mas magiging matimbang in the future yung mga negative na nangyayari sa relationship nyo, yung mga frustration, disappointments, guys, kung palagi makikinig dito, guys, sa mga gossip na to, mga kapiksi. Okay? So, mas lamang kasi, guys. Kumbaga, mas lamang yung naninira, pwedeng mas naniniwala din siya dun sa mga nagchichismis kesa sa'yo or vice versa. So, may chance na mag-fail itong relationship kung hindi kayo matatag ng person mo. Okay? Alright. So, yeah. Yan yung ating love reading for this month, guys. Comment down below if naka-resonate kayo kung love story nyo ba to. And ito yung pwede kayong makinig, guys, ng mga relationship subliminals natin, pampabalisa, pampamiss, pampabaliw, no? Yan yatang tatlon yung pinakamagandang i-combo sa lahat para talagang the best yung relationship nyo. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Panoorin nyo na talaga yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.